lang naman tayong concern sa ating mga sarili at nais nating ma-achieve ang ating mga pangarap, pues pagbutihin natin ang ating relasyon sa ating mga magulang. Kabilang sa sekreto ng tagumpay natin dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay ang pagiging mabuting anak sa mga magulang. Kapatid, kahit na gaano ka magsumikap, kung sira ang koneksyon mo sa mga magulang, wala kang hihintayin na achievement. Wala kang hihintayin na tagumpay, kapatid. Kasi sira ang iyong relasyon sa iyong mga magulang. Wallahi, pag maayos yung relasyon natin sa ating mga magulang, na nagiging madali sa atin yung taufik ni Allah. Ginagabayan tayo ni Allah. Sa ating negosyo, ginagabayan tayo ni Allah. Pagsasaliksik ng kaalaman sa ating mga profesyon na gustong ma-achieve, ginagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat, ginagabayan tayo ni Allah, tinataufikan tayo ni Allah kapag maganda ang ating pakikitungo sa ating mga magulang. Ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kaluguran sa atin ng ating mga magulang. Tandaan natin yan. Pag nalulugod sa atin ang ating mga magulang dahil sa tayo ay mga mabubuting anak at isinasabuhay natin ang Islam, nalulugod din sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag galit sa atin ang ating mga magulang dahil sa masasama tayong mga anak, palasway tayong mga anak, hindi tayo nagsasabuhay sa Islam, ganon din na nagagalit din sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging masamang anak sa kanyang mga magulang, ang hindi niya pagrespeto at pagpapahalaga, paggalang sa kanyang mga magulang, ay kabilang ito sa mga kasalanan na dito pa lang sa mundong ito ay maaaring ipataw na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan. Iba pa sa kaparusahan sa kabilang buhay ay baging dito sa mundong ito ay paparusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maraming mga anak na kahit napuspusan yung kanilang pagsusumikap para ma-achieve ang kanilang mga pangarap sa buhay, matatalino naman sila, nag-aaral naman sila ng maayos. Pero sa tuwing sila ay nag-a-attend ng mga exam, anumang ina-attend na dyan para sila ay maging qualified, napasok sa kanilang pinapangarap, hindi nila na-achieve ang kanilang pangarap. Hindi ginagabayan ni Allah. Kahit na gaano pa siya magsumikap dahil sa masama ang loob sa kanya ng kanyang mga magulang, dahil sa kawalan niya ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanyang mga magulang, na hindi siya tinataufikan ni Allah. Hindi siya ginagabayan ni Allah sa kanyang mga pangarap. Nahihirapan siyang maangkin, makamit ang kanyang mga pangarap. Mga sister sa Islam, mga kapatid sa Islam, kabilang sa sekreto ng tagumpay natin dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay ang pagiging mabuting anak sa mga magulang. Huwag mong tingnan yung pagkukulang ng iyong mga magulang. Marami kasi mga anak na ibinabasi nila ang kailang pakikitungo sa kanilang mga magulang sa kung ano yung nakikita nila sa kanilang mga magulang. Ibig sabihin, dahil sa may tampo sila sa kanilang mga magulang, hindi rin sila nagiging mabuti sa kanilang mga magulang. Mali yan, mga sister, mga kapatid. Isipin na lang natin na nakasalalay sa mabuti natin pakikitungo sa ating mga magulang ang tagumpay natin dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Di ka kuwa amapyas wata amyak karatarata ikapluglos. Hindi tataufikan ni Allah ang taong masama ang kaniyang pakikitungo, magaspang ang kaniyang pakikitungo sa kaniyang mga magulang. Alam niyo, sa tuwing nag-i-exam kami, isa sa mga sikreto ko, tatawagan ko ang aking mga magulang. Ama, ina, exam kami pumano. Mag-i-exam na naman kami, Pakisali naman sa inyong mga matataimtim na panalangin na maging madali sa akin ang aming exam. Wallahi, epektibo mga kapatid.
nagiging madali para sa akin yung exam. Yung panalangin ng magulang para sa kanyang anak, kabilang ito sa mga susi ng tagumpay natin. Medyo na-emosyon ako kasi parang presko pa lang sa akin yung pagkamatay ng aking nanay. Sa tuwing aking ginagawang modoan patungkol sa pagiging mabuting anak, naalala ko yung aking ina. Na ngayon ay wala na akong matatawag na ina. Ina. Sino tatawagin kong ina ngayon? Wala. Ano? Magapin ako sa at tuluan na ka na ina. Kada 1 month nabigyan kita ng 3,000, tatawagin lang kitang ina. Walang ganyan. Pag mawalan ka na ng ina, wala ka nang matatawag na ina. Kapag mawalan ka ng abi, wala ka nang matatawag na abi. Di ka makatalo sa abi, umi, and then ni ka ofat o mga lukas ka. Ama na, matay sa mga lukas ka na tawagan ko, may lenga ko, tawagan na ka ama, tawagan na ka abi, di ka kaya. So walang katumbas ang ating mga magulang. Habang buhay pa sila mga sister, mga kapatid, ipakita natin sa kanila ang pagmamahal natin sa kanila. Para din naman yan sa atin. Hindi lang para sa kanila, kundi para din sa atin. Kasi mag-i-impact sa atin ang pagiging mabuting anak natin sa ating mga magulang. Wallahi, thumma wallah, kung mayroon man akong na-achieve na kabutihan sa buhay ko, na kung saan ay tinapaufikan ako ni Allah, ang iniisip ko na dahilan, yun ay ang hindi ko kayang matulog na alam ko na masama ang loob sa akin ng aking mga magulang. Yung ibang anak, kakaiba. Sila pa yung maghihintay. Kung hindi ako kakausapin ni Abi, hindi wow. Kahit na mamatay siya, hindi wow. Wala akong pake. Mas mabuti nga yun para malaya na ako eh. Maraming anak na ganyan. Ito ay sinishare ko lang. Baka sakaling makakuha kayo. Talagang tatawagan ko yung tatay ko. Ama, wag kang magtanim ng sama ng loob sa akin. Oh, yun ang hinihingi ko. Minsan, kahit na wala akong kasalanan, tinatawagan ko sila o kaya kinakausap ko, Ama, ina, nalulugod ba kayo sa akin? Napatawad niyo ba ako, ina, sa mga pagkukulang ko? Bakit? Kasi nakasalalay doon ang ating tagumpay. Kapatid, kahit na gaano ka magsumikap, kung sira ang connection mo sa mga magulang, wala kang hihintayin na achievement. Wala kang hihintayin na tagumpay, kapatid. Kasi sira ang iyong relasyon sa iyong mga magulang. Sa mga sakripisyo nila sa atin, nung tayo ay mga bata pa, makakain sila, kahit na pasubo na sila, umiyak ka na, iiwanan nila yung pagkain nila. Kahit na tulog na sila, umiyak ka, gusto mong dumili, puputulin nila yung kanilang tulog para sa iyo, kapatid. Sana man lang ay naaalala natin yun, di ba? Na kung pinabayaan tayo dati ng ating mga magulang, nawala tayo ngayon. Tapos ngayon, na tumigas ng buto mo, tataasan mo ng boses ang iyong mga magulang. So ganyan. Bukod pa riyan, nakasalalay dito ang ating tagumpay. Kung meron lang naman tayong concern sa ating mga sarili at nais natin ma-achieve ang ating mga pangarap, pues pagbutihin natin ang ating relasyon sa ating mga magulang. Wallahi, pag maayos yung relasyon natin sa ating mga magulang, na nagiging madali sa atin yung taufik ni Allah. Ginagabayan tayo ni Allah. Sa ating negosyo, ginagabayan tayo ni Allah. Pagsasaliksik ng kaalaman sa ating mga profesyon na gustong ma-achieve, ginagabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat, ginagabayan tayo ni Allah, tinataufikan tayo ni Allah kapag maganda ang ating pakikitungo sa ating mga magulang.
Kahit na anong pagkukulang ang makita mo sa iyong mga magulang, huwag mong hahayaan na ikaw ay magkulang sa mga karapatan sa iyo ng iyong mga magulang. Alam niyo ba na yung mga magulang natin, sila lang yung mga tao na kaya nating ikwento sa kanila yung mga achievement natin? Nay, tay, alam niyo ba, first honor ako. Alam niyo ba, nakakuha ko ng magandang grade sa school. Kaya mong ikwento sa kanila yung achievement mo na hindi ka mangangamba na baka kainggitan kanila. Pero wallahi, sa ibang tao, kahit na sa pinakamatalik mong kaibigan, may oras na maaaring mainggit yan sa'yo na inaakala mo na kaibigan mo. Yun pala ay hinihila ka pababa kasi naiinggit siya sa'yo. Wallahi, walang katumbas yung mga magulang, mga sister. Sa mga sister, mga kabataan, buhay pa kaya mga magulang, langanin niyo sila sa pananaligaw. Langanin niyo sila sa pangalimo. Ubusin niyo sa kanila yung inyong awa, respeto, pagmamahal, bago pa man mahuli ang lahat. Kailan ninyo ma-appreciate, makikita yung kanilang presensya kapag mawala na sila? Sa kanyo pa makikita yung kahalagahan ng kanilang mga presensya? So dahil sa kamangmangan, nagagawang taasan ng boses ng tao yung kanyang mga magulang, yung iba pa ay mas worse, subhanallah. Punta na nila sa 5. Sinasaktan nila yung kanilang mga magulang. Yung iba na kapag matandaan na, itinatapon sa home for the aged. Kasi ayaw na nilang mag-alaga ng matanda. Hindi nila naaalala na dati, nung maliit pa siya, na inalagaan siya ng kanilang mga magulang. Ngayon, na tumanda na yung kanyang mga magulang, ang ginawa na ipinatapon sa home for the aged. Subhanallah. Kawalan ng mabuting pagkikitungo sa ating mga magulang ang ganyang gawain, mga sister. Subhanallah. So, dahil yan sa kamangmangan, pero pag napag-aralan natin katulad nito, ay yung iba sa inyo ay nag-iiyak, ako din ay naiiyak na rin ako. Wallahi, kahit na ito lang yung makita sa inyo ng mga magulang ninyo, baka sabihin na, anak, magturil ka na lang sa ganito. Masya Allah, ang ganda pala ng turil na yan. Subhanallah. Idi, nabigyan nyo sila ng napakalaking kayamanan. Ito lang yung kayamanan na hindi maagaw sa atin, yung kaalaman sa Islam, mga sister. Tandaan natin yan. So, dahil lang yan sa kawalan ng kaalaman sa Islam, pero pag natuto tayo sa Islam, na magiging mabuti yung pakikitungo natin sa ating mga magulang, sapagkat nauunawaan natin na ang kalapastangan natin o kaya kagaspangan ng ating pag-uugali sa ating mga magulang ay hakbang natin papuntang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakbang yun papuntang impyerno ni Allah, mga sister. Tanda natin yan.